Hello! Magandang umaga sa inyo lahat, mga kababayan ko. So, wait lang ha. Shoutout muna tayo. Ah, may nagpapa-shoutout ba? Wala yata. Eto si Ma'am Katrina Abis. Shoutout daw sa anak niya. Congratulations for being purple belt to my daughter Alexandra in Taekwondo, my future Taekwondo Olympian. Galing nung anak ni Ma'am Katrina, tinan mo. Oh. Nako, yari ang magiging boyfriend nito balang araw. Next, sino pa ba magpapa-shoutout? Ito si Sir Carlo Shea Soyangco. Ay, na-shoutout ko na to. Yung taga Connecticut. Shoutout po, Sir Carlo Shea Soyangco. Tapos, sa personal PM, si Sir... Anong name? Sorry ha, kailangan ma-shoutout ko to eh. Nakasalubong ko sa sa Hyper Market, Marilao. Si Sir Billy, hello! Sir Billy, shoutout sa iyo. Tapos sino pa ba? Si Ma'am Sachi. Shoutout daw. Si Ma'am Sachi, pinapabati daw ng asawa ni Ma'am Sachi, yung pamangkin niya si Jicane Morales. Tsaka yung tropa niya daw si Sir Ron Galigo. Hello, shoutout sa inyo. Wala pang 2 minuto yan ha. Proceed tayo sa main content. Uunahin ko muna to, no. Mamaya na yung kay Tito Norms. Kasi si Tito Norms lumutang. Baka sa 2:00 na content ko yun. Gatasan. Anyway, ito, meron sila Sir Alex Pabella, no. Merong alam ko na itong ganitong style. 'Di ba nagkita sila neto lang nung isang araw ba o nung kahapon ba o isang araw. Nagkita sila nila Tito Norms, no, sila Sir Alex Pabella, si Rogelio Galang Santiago. Tapos, yung si Junior, yung driver. Ba't hindi kasama si Tito Casper, no? Anyway, nagkita sila doon. After nila magkita, may istorya na silang baon. So, unahin natin itong kay Boss Rogelio. Ito yung kwento. Muna tayo. Mayroon isang dagang kalbo na nangas Wait. Ulitin natin. Ano daw? mga dagang dingding. Trivia muna tayo. Muna tayo. Trivia. Sige. Mayroon isang dagang kalbo na nangas mag-vlog doon sa Marriott Hotel. Pagala-gala doon habang nagbablog. Diba? Ang pagkakamali ng dagang kalbo na ito, pumasok doon sa Sheraton. Alam naman natin na teritoryo ni FLM ang Sheraton. Ano nangyari? Marami siyang bata doon. O diba? Siyempre, naalarma yung mga gwardya. Ang sabi, Romeo, Roger, 7620, Dagang Kalbo, 59353520. O, di ba? Naalarma. Hindi ngayon, nung nakarating sa kanya, napapasok doon sa Sheraton, potek, pinagsasampal. Pinagtatadyakan. Alayas doon sa pinto. Di ba, umuulan pa? O, ang ginawa ng Dagang Kalbo na ito, lumipat na lamang dito sa Okada, doon na lang nag-vlog. O, hulaan nyo kung sino yung Dagang Kalbo na yon. Ops, alam ko yung iniisip nyo, hindi yon. Hindi yung kalbo na yon. Mayroon pa kayong Dagang Kalbo na dagang dingding na nag-vlog doon. O, hulaan nyo kung sino yon. Pinalayas sa Sheraton, pinalayas sa Marriott Hotel, lumipat na lang sa Okada. Hulaan nyo kung sino yung dagang dingding na yun. ginagawa niyang vague, no, para hindi Now, may si Sir Alex Pabella naman, meron din siyang version niyan. So ito. Oy, magandang gabi sa inyo mga follower at mga kaibigan ko dito sa Facebook.
Meron daw isang vlogger na kalbo na pumunta sa Sheraton. Maga-picture-picture daw doon at maga-vlog. Ay, ang problema, nakita yata nitong mga bata ni FLM. Ay, ano ba yung nangyari? Nilitik at pinagsasampal. Ay, papunta-punta pa doon eh. Ay, alam na teritoryo niya yun ni FLM. Ay, ngayon, ang ginawa nitong vlogger, nagpunta naman ng Okada. At doon nila nag-vlog-vlog. Ay, sinundan pa daw doon. Ay, ano na itong vlogger na ito. Alam mo, may kaaway sa doon at nandun ang teritoryo na isa pinuntahan pa. Ay, hulaan na lang po niyo kung sino itong kalbo na ito na nalitik at nasampal-sampal doon. Naniniwala kayo doon sa kwento? Parang parang galing kay Tito Norms yung kwento na yun eh. 'Di ba? Tandaan nyo ha, galing sila doon. Pagbalik nila may baon na silang kwento. Alam nyo, sa mga bago pa lang kay Tito Norms, no, kami magpipitong taon na namin na kilalang kilala yan si Tito Norms. Batikan na yan eh. Maraming beses na nangyari. For example, bibigyan ko kayo ng example, no. Katulad nito. Si Sekyama, no. Tinuturuan niya talaga si Sekyama na gumawa ng istorya. Noon pa, proven. Evidence number 1. Exhibit A. Ito nag-leak ito noon. Ito yung nag-leak na conversation noon. Pakinggan nyo ha. Naka-live ka na, di ba? Oo, kasi hindi stream yan. Yung live lang sa cellphone. Ano na? Hindi stream yan. Yung live lang sa cellphone mo. Wala problema. Live ka lang sa cellphone ko. Paano? Tapos, mag-stream yard ka na mamaya. Hindi na eh. Mag-live ka. Bakit? Naka-ano na siya. Anong tawag dito. Hindi ba pwedeng ito na rin itatawag sa akin? Pwede naman. Siguro, mga after 10 minutes para maraming tao para magbalikan. Para marami mag-super chat. Tapos, anong sasabihin? Ano sasabihin? Paano? Paano kanila kaya ko narating sa Viber? O ano? Basta, mamaya ako nang bahala doon. Aapating ko lang yung mga yan. Nakita na nila ako eh. Tatawag ka. Tatawag ka dito sa akin, Ben. Ano? Tatawag ka sa akin. Tatawag ako sa'yo. Boses ko lang ang maririnig. Pwede rin. Okay. Ganun. Nag-guess mo? Kunyari na lang, nakalimutan ko mag-mute. Diba? Kunyari nakalimutan. Yan ang plano nila dati, gumawa ng istorya. Ano na? Kunyari tatawag ka tapos nakalimutan ko mag-mute. Nagsasalita ka na lang. Yung, hello? Ganun lang. Hello? Asan si attorney? Yeah. Oo. Nag-guess mo? Oo. Attorney lang. Tapos mute na. Okay. Okay. Ano? Basta, aatatin lang natin na lalabas ako para marami mag-super chat. Aatatin lang daw na marinig daw ng mga supporter yung boses niya para daw marami mag-super chat. Marami magpalipad. 'Di ba? Yun ang script nila dati noon. Kaya hindi malayong itong mga pinagdadadaldal nito nila Sir Boyong nila kinuwento ni FLM yan. May isa pang kaso. No? Yung kwento naman tungkol kay Amy Marcos. Ito naman ay galing sa ni Boss Mike, tawag doon? Sa kwento ni Boss Mike, ito ay 5 years ago. Ito yung nangyari. Ito yung pinagsasabi ni Sekyama nun. Pakinggan natin ha. Si Yama na magaling, si Yama na mahusay, malupit magsinungaling. Sobrang galing, manang-mana na sa kanyang amo. Lahat kayo, hinahamon ko kayo. Pumunta kayo sa opisina o sa bahay ni Senator Amy at itanong ninyo kung ako ay nagsisinungaling sa dinala ko. Pero hindi niya ako nakita nun dahil nasa loob ako ng kotse. 'Di ba? Dahil ako mismo ang nag-withdraw, ngayon hinahamon ko kayo. Hamunin mo silang lahat ngayon na patunayan na nagsisinungaling ka. 10 million pesos ang hiningi ni Amy kay FLM personal cash. Yes, cash po yun at may video po yun. 'Di ba? So, yan din ang kwento niya dati.
na sinasabi nang hingi daw si Senator Amy ng 10 million. Now, sino nag-utos kay Sek Yama para sabihin yan? Oh, i-play natin kung paano siya inutusan ni Tito Norms. May leak audio din yan. Hello. Boss. Susunod na magsalita ka ron, sabihin mo na kayo ang magsitigil na, putang ina nyo, murahin mo na. Okay. Magsitigil na kayo mga putang ina nyo. Eto katotohanan. Lahat ng mga halos karamihan na ginamit ni Amy na pera galing kay Boss Epelem. Gusto nyo kamo ako maglabas ng ebidensya? Diba? Sabihin nyo dyan sa senador nyo kamo. Sabihin mo magkasama tayo, kasama mo ako. Nung winidraw ko sa bangko yung pera. At Diba? Same na same. Ito yung inutos ni ano. Ito yung inutos kay Sek Yama na sabihin niya. Kaya yung mga sinasabi nila Sir Boyong, nila Miko Parks, pinagdaanan na namin lahat yan kung paano mag-imbento ng istorya ang idol nyo. Tapos kayo makikinig. Alam mo kung totoong nangyari yun, kung totoong nangyari yun, dapat may video na yun. 'Di ba? Mga bata niya pala. Putya, pag-aari niya pala yung yung hotel eh. Biro mo pag sasampal-sampalin mo, pwede ba mangyari 'yon? Utak lang ang gagamitin natin. Totoo ba na nangyari 'yon, yung pumunta doon yung kalbo na vlogger na pinagsasampal-sampal? Pwede bang mangyari 'yon? Ginagago naman tayo eh. 'Di ba? Ulitin natin ha, yung yung instruction kay kay Ma'am Yama. Ito yung instruction kay Ma'am Yama ha. susunod na magsalita ka ron, sabihin mo na kayo ang magsitigil na, putang ina nyo, murahin mo na. Okay. Magsitigil na kayo mga putang ina nyo. Eto katotohanan. Lahat ng mga halos karamihan na ginamit ni Amy na pera galing kay Boss Epelem. Gusto nyo kamo ako maglabas ng ebidensya? Sabihin nyo dyan sa senador nyo kamo. Sabihin mo magkasama tayo, kasama mo ako. Nung winidraw ko sa bangko yung pera at pinatid natin sa Tigi para sa San Juan. The following days, binigyan ko uli ng another 5 million. So 10 million yung binigay, di ba? So, ito na ngayon yung sinasabi ni Sek Yama dito sa kwento, yung in-instruct sa kanya na siya raw mismo yung nag-withdraw. Lahat kayo, hinahamon ko kayo. Pumunta kayo sa opisina o sa bahay ni Senator Amy sa Piggy Bar, at itanong ninyo San Juan. kung ako ay nagsisinungaling sa dinala ko. Pero hindi niya ako nakita nun dahil nasa loob ako ng kotse. 'Di ba? Dahil ako mismo ang nag-withdraw, ngayon hinahamon ko kayo. Hamunin mo silang lahat ngayon na patunayan na nagsisinungaling ka. 10 million pesos ang hiningi ni Amy kay FLM personal cash. Yes, cash po yun at may video po yun. Di ba? Yan ang kaya kilala natin kung sino nag-i-instruct. Yung mga sinasabi niya kasi, hindi nyo naman mabe-verify yun eh. Di ba? Puntahan nyo sa bahay si Senator Amy. Sino pupunta sa bahay ni Senator Amy para i-verify yan? Di ba? Yan. Diyan kayo nakukuha sa mga ganyang kwento-kwento. Parang hindi nyo kilala si FLM. Now, ano ba ang istorya nung 10 million na yun? To be fair, kung tatanungin nyo si Senator Amy Marcos, kilala niya talaga si FLM. To be fair. At yung binigay na pera, totoo naman. Tama ha? Senator, masa-search ko pa ba yan? Senator Amy Francis Leo Marcos. Hanapin natin yung video. Natotoo naman na kilala siya ni Senator Amy kasi nga nagpakilala eh. Wait lang, hanapin ko lang yung video. On the spot po kasi ito. At ikukwento ko sa inyo ano yung istorya ba ng 10 million na yon. Amy Marcos. Yung ito yun eh, yung saan ba yan? Francis Leo Marcos. Wait lang ha. Para maano lang natin. Ito yata yun.
Yung tinanong si Senator Amy, ito. Yan. Ano ba itong si Francis Leo Marcos, yung inaresto ng mga NBI agents? Naku, hindi namin kamag-anak. Nakilala namin dahil nagpakilala. Pero nagulat naman ako kasi wala naman kaming kamag-anak na gano'n. Totoo naman, nakilala niya. Kasi nga, nag-donate talaga si FLM ng 10 million. Totoo yung kwento. Nag-donate ng 10 million. Now, kanino ba talaga yung 10 million na dinonate ni FLM? Now, i-explain ni Boss Mike dito. Kasi na-interview ni Boss Mike, yung secretary, nung totoong nag-donate ng pera kay FLM. Ito yon. Demand, alam nyo, mga negosyanteng malulupit yan. Para sa kanila, yan bad investment, kumbaga. Bad investment ang turing nila pagka ganyan. Lugi yung negosyo, diba? Hayaan mo na yan. Marami pa naman dyan. Bawi na lang sa iba. Ganon. Kaya, hindi na lang pinapansin yang si Norman Mangusin. Biruin mo, 50 million dapat ang mapupunta sa senador. Na binabanggit nila, alam nyo ba kung paano? Alam nyo ba kung ano istorya? Ganito yun. Pwesto. Eto pa lang si Norman Mangusin. Dahil sa pag-aakala netong si na tunay nga itong Marcos at tunay nga itong kamag-anak ng ng mga naging senador na ito na magkapatid, nabola, ibig sabihin napaniwala na talaga namang mapoprotektaan ako neto sa mga negosyo ko, sa mga kung ano pa. Kaya, hindi na nagdalawang isip. Brad, tulungan natin yung pinsan ko para naman na protektado lahat ng mga negosyo mo. Sigurado yan. Sure win naman yan. Pinsan ko yan. Sure win yan. Eto namang si Idol. Dahil ito'y busy talaga sa mga hanap buhay, negosyo, ano pa man na pinagkakakitaan. Baliwala na sa kanya yon. Ganun ba? Sige, kunin mo doon. So, binigyan, sa madaling salita, binigyan itong si Norman Mangusin ng tumataginting na 50 million pesos. Sabi nga ni Yama, pesos. Anyway, mga kapatid, binigyan ng 50 million sa panahon ng kampanya. Teka muna, Yamatan, parang may mali na sinasabi mo na ikaw ang nag-abot ng 10 million. Ba't 10 million lang yung binigay mo? Oh, no! Teka muna, mukhang mali yata. 50 million ang donasyon. Pero bakit 10 million lang yung sinasabi mo? Ibig sabihin, kumita pa ang idol mo ng tumataginting na 40 million pesos. Di ba? Yun ang, yun ang original nun. Sinabi niya sa isang, kilala niyo negosyante na yun, hindi na lang binabanggit niya yun si BC. Di ba? Yung negosyante na yun, hininga niya ng 50 million, i-donate daw sa pinsan niya. Kasi Marcos siya Pinsan niya daw si Bongbong, tsaka si Senator Amy. Para protektado ang negosyo nitong businessman na to, mag-donate daw. So, binigyan ng 50 million donation. Ngayon, ang ginawa ni Tito Norms, di umano, kinuha yung 10 million, yun ang dinonate kay Senator Amy. At ang pinalabas niya pa, sa kanya pa galing yung 10 million. Yung 40 million, yun na yung pinagsimulan ng pagiging mayaman niya. Di ba? Kaya kung hindi ka magre-research sa mga kwento-kwento nito, may bahid din naman ng katotohanan. Kaya lang katulad nito yung mga ini-instruct niya, nililiko niya na yung totoo 'Di ba? Ang alam ko, yung sinasabi niya, I think si The Kings yata yung tinutukoy nito na pumunta sa hotel. Sa pagkakalam ko, heritage yun. Ito yung istorya no? Ito yung hinamon niya si The Kings, pinuntahan ni The Kings doon. Na hindi siya 11:05, 10:59.
10:59 PM, andito ako sa may harap ng sa lobby ng Heritage Hotel Heritage yun. dito sa Pasay. Masabi kay Norman Mangusin, nandito ako kasi di ako makapasok sa Siya pinapasok. comment section niya. Sa comment Nandito ako section, live. sorry. Kasi sabi niya, pumunta ako dito, babasagan ang mukha ko pag uuntugin kami ni Atty. Sabi. Eh, pasabi na lang na nandito ako sa lobby, sa harap ng Heritage Hotel. Ito yung EDSA. Diba? Yun, hindi nagpakita si Tito Norms doon. At paano nangyari na yan ay pinagsasampal-sampal? Hindi pwede mangyari yun. Eh di nagreklamo ito si The Kings. Celebrity ito eh. Hindi pwedeng gagawin yun. Diba? Nasa panig pa namin si Atty. Sabi that time. Hindi pa nabubuking yung yung tunay na katauhan ni anong pangalan ni Ma'am Susan Yance? Ito yung Heritage. Pasabi na lang sa makakapanood nito. Andito kanyo ako sa harap. Hindi kasi ako pwedeng pumasok kasi naka-check-in siya, guest siya eh. So hintay ko na lang siya dito sa Hindi lang siya pinapasok noon, pero walang sinampal-sampal doon. Half-truth naman. Pinunta doon, hindi lang pinapasok, pero yung sampal-sampal part, alam nyo na yung nun. Alam nyo na yung, at lumipat siya dyan sa Luneta. Alam nyo na yun. Meron pang isa mga men Ito, isa pang nangyari kay Mighty Manong naman. Alam nyo na record nito ni Tito Norms. Every time na naghahamon yan. Sabi ni Jeron de la Cruz, Idol, nagkita ba kayo ni Mighty Manong sa Okura? Nako! Duwag yun! Sa Okura na. Ito, Okura. Ito yung kinikwento ni sino ba yon? Ito. Oh, mga dagang dingding. Trivia muna tayo. Mayroon isang dagang kalbo na nangas mag-vlog doon sa Marriott Hotel. Pagala-gala doon habang nagbablog. Diba? Ang pagkakamali ng dagang kalbo na ito, pumasok doon sa Sheraton. Alam naman natin na teritoryo ni FLM ang Sheraton. Ito, ikatulad niyan maghahamon siya ganito. Ngayon ako, walang yawn. Si Mighty Manong Bunga nga lang yon, walang sinabi yon na ginawa niya. At magpapakita sa Okura sa akin yon, di puta nangaripas ng takbo yon, no? Diyos ko, mag-live siya na nasa Okura siya, maniniwala ako. Di ba? Di ba? Mag-live siya na nasa Okura siya. Doon, maniniwala ako. Hoy, Mighty Buraot, wag mo ko i-style po. Duwag ka. I-stylean mo ako na iniintay sa Okura. Tarantado, doon ako nakatira. Mag-live ka. Na nandong ka. Magugulat kami, sasapok sa yung bigla. Yayabangan pa ako ni Mighty Buraot na nasa Okura daw siya. Mag-live ka na nasa Okura ka para maniwala ako sa'yo. Ngayon, kapag ka hindi ka nag-live doon, ibig sabihin, puro kasinungalingan lang ang laman ng bunganga mo. Wala man lang ni isang totoo. Ayan, makapag-live ka lang sa Okura, maniniwala na ako sa pinagsasabi mo. Di ba? Yes, boss. Pero ito sasabihin ko sa'yo. Mag-live ka lang kahit na 5 seconds na lang yan. 5 seconds. Yan. Yun lang. Kapag walang sumapok sa'yo habang nagla-live ka, sabihin mo sinungaling din ako. Totally magla-log out ako sa YouTube. Totally magla-log out ako sa YouTube. Di ba? 1 week later. Ayan na. Sheraton, Newport City. Newport to. Yep. Antayin ka dito ko lang. Kararating ko lang. Diba? The next day. Norman? Oy, Kulaong, nasaan ka na ngayon? Tangina mo, nandito ako
ako sa casino. Ano, saan ka? Ikaw, doon kumukha mo pag nakita ka dito. Tangina mo. Kulaong, nasaan ka na? Tangina mo. Kulaong, pag nakita kita sa baba, babato niyo lang tayo. Putangina mo. Several days later. Tagal yung may tumawa. Norman Gusgusin. Oh. Eh, puro ka lang salita. Putangina mo eh. Ha? Akala ko ba, ingungutod mo yung mukha ko pagdating ko sa Pilipinas. Oh, nandito na ako sa Newport. Naka-check-in ako sa Sheraton. Oh, hanapin mo ako, putangina mo. Dalhin mo yung mga ganaso para magkalaman na. Ha? Di ba? Oh, hindi lang isolated case yan na siya yung umaatras. Oh, ito pa. Oh, naalala nyo yung ano, yung paghahamunan nilang dalawa ni Sir Yulen sa NBI naman. Oh, ito yun, oh. Sabi, pupunta raw pa ako ng NBI bukas. Inaantay daw ako ni Yulen Marcos. Huh? Sige, darating ako, kamo. Pag siya hindi dumating, putang ina niya, wala siyang bayag. Magsama-sama silang lahat doon, di ko sila hatasan. Naks. Pag-uuntugin ko mga ulo nila ron. Pati yung mga kaibigan niya. Naks. Lahat ng kaibigan niya na member ng NBI, iuumpog ko sa pagmumukha niya. Sabihin mo sa kanya yan. Baka magtago siya. Importante, darating siya ron, ha? Oh, di ba? Yan ang sinabi niya. Now, si Sir Yulen, pumunta sa NBI. Oh, Bangusin. 30 minutes na nakalipas. Ha? Nandito ako, hinihintay pa rin kita. Hihintayin talaga kita hanggang lunch. Titirisin talaga kita, Lechika. Kulaong, nasa loob na ako ng NBI, ha? Oh, nandito ako sa office si Aldrin. Okay? May mag-a-advise naman sa akin pag nasa labas ka na eh. Di ba, men? Tapos hanggang ngayon bumibenta pa sa inyo yung ano, yung mga paandar niya ni Tito Norms. Hindi ko na ipi-play dito, pero I'm so sure alam nyo na nung hinamon niya si MG na pumunta do sa bahay niya, di ba? Pumunta din si MG do sa bahay niya. Anong ginawa niya doon? Sabi wala daw siya doon, pero eventually inamin niya na nandun siya. Kaya niya inamin yun kasi kasama yun sa kinaso niya, yun, nanganganib ang buhay niya eh. Kasi kung sasabihin niyang wala siya doon, mababasura yung kinaso niya. Diba? So ngayon, kayo ang tatanungin ko na sa dinami-dami na ng proof na pinakita ko sa inyo na talaga nagmamanipulate ng story yan at nag-uutos ng vlogger yan sa kung anong dapat sabihin, maniniwala pa ba kayo dito sa sinasabi nito? Ano nangyari? Marami siyang bata doon, o di ba? Siyempre, naalarma yung mga gwardya. Ang sabi, Romeo, Roger, 7620, Dagang Kalbo, 59353520. O, di ba? Naalarma. Hindi ngayon, nung nakarating sa kanya, napapasok doon sa, sa Sheraton, potek, pinagsasampal. Pow! Maniniwala kayo dyan? Ito, security guard to. Maniniwala ba kayo na ganyan ang gagawin ni Rogelio if ever na security guard siya? Pagsasampal-sampalin niya? Kayo, bahala kayo, no? Basta ako, pinresentahan ko kayo ng ano, ng mga evidence na batikan talaga sa paggawa ng istorya yan. Yun lang muna pag-uusapan natin ngayong umaga. Magandang umaga sa inyo lahat. Bye-bye.